Praise the Lord. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating napakabait na Diyos. Glory to God. Sa pagkakataong ito mga minamahal, praise the Lord. Bago po tayo mga minamahal, praise God, dumako po sa ating pag-aaral po ng banal na mensahe ng ating kaligtasan. Tayo po muna po mga minamahal ko, praise God, ay magkaisang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Opo, dakila at pagpala naming Ama, Diyos, Amang Banal, sa pangalan ni Jesus, o dalangin po, at pagluhod, mga Panginoon, yung mga taong nilang isan, sa unang dalangin po ng mga pastor, kayo po ay patuloy na nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat po dakilang Diyos, hallelujah, sa bawat bahagi, pagkakataong ito, dakilang mahal na Panginoon, na yung pinagpala ang bawat bahagi at yugto yung banal na gawain sa lugar na ito, dakilang Diyos, higit sa lahat, sa iyong banal na presensya na ikinilos mo sa aming kaligitnaan. Mahal na Panginoon, hallelujah, muli, kayo po ay nagpapakumaba, o Diyos, sa iyong banal na harapan, patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, saan mo po kami nasa po nagkulang, nagkamalit, nagkasala sa makahinaan na napagbigyan, kung mayroon man, patawarin niyo po kami, dakilang Diyos, at muli sa pagkakataong ito, mahal na Panginoon, kaya po ay darako sa pag-aaral yung banal na mensahe, dakilang Diyos, hindi po namin na mauunawaan kung hindi po na po kami bibigyan ng kaalaman at karunungan. Buksan niyo po, Diyos, sa aming mga pag-unawa upang ang iyong banal na kalooban ay patuloy po namin maintindihan. Gabayan niyo po kami at pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, sa pangalan ni Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri mga sagabladang, hallelujah, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, in the name of Jesus, be frozen and cast out. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. The highest praise, glory, and honor, majesty belongs to our Lord Jesus, the one and only God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At praise God, patuloy po nating praise God, aalalahanin mga minamahal ang mga mabuting turo pangangaral po ng ating mga magulang sa Panginoon. At ganoon din po mga minamahal, praise the Lord, hindi po natin kakalimutan mga kapatid, praise God, ang mga pangangaral po ng ating beloved pastor, Evangelist Tulde Almeida, ganyan po ng ating malapastora, beloved Estel Pastor Lina C. Almeida, at tayo po nagpapaabot po ng pagbati sa lahat po ng mga beloved Almeida children, beloved Almeida family, mga minamahal, at ganyan din po mga kapatid, praise God, sa atin pong mga beloved co-preachers na kasama po natin sa ngayon, mga beloved elders po sa lugar na ito, sa atin po mga awit, mga manunugtog, sa pangasiwa po ng ating iginagalang na beloved ordained preacher, Diksae, sa kanyang beloved wife at beloved family. At muli po mga minamahal, isang pinagpalang gabi po sa lahat po ng narito sa atin po mga ginigiliw at mga minamahal na kapatiran. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Praise God. At sa muli mga minamahal, ako po nagpupuri at nagpapasalamat sa ating napakabait na Diyos sapagkat muli isang pagkakataon mga minamahal, bagamat galing pa lamang po ako dito mga minamahal last Sunday mga kapatid, pero praise God, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat muli po akong ibinalik ng ating napakabait na Diyos. Purihin po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. So sa gabing ito mga minamahal, praise God, ang atin pong mapag-usapan, bigyan po natin ng pamagat. Praise God, be filled with the Spirit. O sa Tagalog mga minamahal, mga puspos ng banal na Espiritu. Purihin po ang ating napakabait na Diyos. Palakpakan po muna natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Buksan po natin mga minamahal ang atin po mga Biblia mga kapatid sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Kabanatang 5 mga minamahal simula po sa 17 hanggang sa 19. Praise the Lord. Sundan po natin mga minamahal, ilabas po natin yung ating mga Biblia, yung ating mga talasulatan, upang pagdating po sa ating bahay mga minamahal, pwede po nating i-review mga kapatid. Praise the Lord. Dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 17 hanggang 19. Sabi po dito, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Sa 19, na kayo'y mga musapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal. God bless po mga kapatid sa pagkabasa po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po dito mga minamahal, kaya huwag kayong maging mga mangmang,
kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, praise God, bilang mga Kristiyanong tinawag ng Diyos, sa totoo, mga minamahal, totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay binalinan na Apostol Pablo, mga kapatid, na atin pong unawain kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ang tao, mga minamahal, praise God, na hindi inuunawa ang kalooban ng Diyos, ang sabi sa ating binasa, mga minamahal, siya po ay isang mangmang. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang tunay na matalino, mga minamahal, yung nagbibigay ng pakahulugan sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon sa nagbibigay ng importansya, mga minamahal, sa salita ng Diyos, siya po, mga minamahal, ay isang taong marunong, matalino. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kanyang binigyan ng tamang gawa, mga minamahal, ang ipinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dati-rati, mga minamahal, especially po sa atin po mga beloved brothers, mga minamahal, hindi po natin kilala yung Holy Spirit. Ang kilala po natin yung Espiritu ng alak. Di ba, mga kapatid? Espiritu daw ni San Miguel, mga minamahal. Espiritu ni Pundador, mga kapatid. Na kung saan, kapag tayo po, mga minamahal, ay umiinom, mga kapatid, ng anumang uri ng alak, mga kapatid, praise God, nakakalimot po tayo, mga minamahal, sapagkat yung ating buhay, mga minamahal, lalo po itong nagiging magulo, mga minamahal. Ang sabi nila, praise God, na makakalimutan daw yung problema, mga minamahal, praise God. Pero mga minamahal, siguro nga po, mga kapatid, sapagkat sa katotohanan, mga minamahal, ang yung abang lingkod, talagang hindi ko pa po naranasang malasing, mga minamahal. Sapagkat pinagpala ako ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ako po talaga hindi natutong uminom ng alak. Purihin po ang ating pinakamamahal. Simula pagkabata, mga kapatid, praise God. Pero salamat sa ating pinakamamahal na mga minamahal, sapagkat kahit po, mga minamahal, hindi ako talaga natutong uminom ng alak, mga minamahal, praise God, andyan talaga ang ating pinakamamahal na mga minamahal, amen. Na kung saan, mga kapatid, bagamat ang bisyo, mga minamahal, ay rampant sa sanlibutan, mga minamahal, praise God, may mga tinawag po sa atin na dati may mga bisyo, mga minamahal, may mga tinawag din na walang mga bisyo, mga kapatid, pero tayo po ay nagpupuri at nagkapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat may bisyo ka nga pero binago ka na ng Diyos. Amen. Praise God. Inalis na ng Diyos yung ating mga bisyo, mga minamahal. Sa ngayon, mga minamahal, tayo po, mga kapatid, praise God, ay hindi na napupuspos ng alak ng kaguluhan. Praise God, kundi tayo po, mga minamahal, narito, mga minamahal, puspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, mga kapatid, dati-rati, yung ating mga gawa, yung ating mga usapan, lalong-lalo na po sa aming mga kalalakihan, mga minamahal, praise God, kapag kami po ay nag-usapan, lagi po ay may mga green na kasahugdaan, mga kapatid. Amen. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging po sa ating mga beloved sisters, mga minamahal, dati po, tayo po ay may mga halo din sa ating mga sinasabi, mayroon po tayong pagkamarites, mga kapatid. Amen. Pinapakialaman po natin yung mga bagay na hindi natin pag-aari. Ganun din po sa bawat isa po sa atin. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi dito, sa halip na pag-usapan po natin, mga minamahal, yung mga bagay na walang kabuluhan sa pakinig ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo daw po, mga minamahal, ay mag-usapan tungkol sa mga salmo at mga himno na kung saan ang pag-awit sa Diyos o pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, iyan po, mga minamahal, ay isang bagay na nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan na po, mga minamahal. Praise God. Ang isa po, mga kapatid, sa ginawa po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga sa isang mananampalataya na siya po, mga minamahal, ay puspos ng Espiritu. Everybody say amen. Praise the Lord. Sa pagkatunay po, mga minamahal, kapag ang isang tao o Kristiyano, mga minamahal, siya po ay puspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, may mga bagay-bagay po na mangyayari sa kanya, mga kapatid. Unang-una na po dito, mga minamahal, praise God, kapag ang isang Kristiyano ay nasa kanya
ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, siya ay kontrolado ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag wala sa iyo si Kristo, aminin na po natin mga minamahal, wala po tayong kayang gawin. Ang magagawa natin, magkasala ng magkasala ng magkasala. Hindi po natin magagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat yung ating adversary, yung ating kalaban mga minamahal, ang sabi ng Biblia, makapangyarihan din sunod sa ating napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So when one is filled, mga minamahal, ng Holy Spirit ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinibigay po natin ang ating buong buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya dapat ang nagkukontrol sa atin. Sa pamamagitan ng mga batas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Noon mga kapatid, tayo po ay lumalakad ayon sa ating sariling kalooban. Kung saan mo gusto, bahala ka ngayon sa buhay mo. Kung ano ang gusto mong gawin, bahala ka sa buhay mo. Kung saan ka masaya, susuportahan ta ka ngayon. Pero mga kapatid, yung lakad natin noon, mga minamahal, lahat po yun, hiwalay sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat noong kapanahon na ngayon, na wala pa po sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid, praise God, tayo po ay mga ligaw na tupa. Everybody say amen. Pero salamat sa ating napakabait na Diyos, mga minamahal, sapagkat sa ngayon, nang atin pong tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, na gaya ng sinasabi ng John 1:12, mga kapatid, binigyan po tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, mga minamahal, nagpabautismo po tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yun po ang simula ng ating pagiging bagong tao. Na kung saan, mga minamahal, natanggap po natin ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon na siyang gumagabay po sa atin para magawa po natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po mga minamahal, kung ikaw ay isang Kristiyano, matagal ka na sa gawain ng Diyos, pero hindi mo nagagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, watch out po, mahal na kapatid. Baka wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Sapagkat ang walang Espiritu ni Kristo, mga minamahal, iyan po ay patungo sa pagkapahamak. Sapagkat, mga minamahal, ang taong walang Espiritu ni Kristo, ang sabi ng Biblia, siya ay hindi sa Kanya. Kung hindi siya sa Kanya, kung hindi siya pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon, kanino siya? Sa kalaban ng ating pinakamamahal na Panginoon. So napakahalaga, mga minamahal, kung ikaw ay isang Kristiyano, na ikaw ay sa loob mo magmamana ka ng langit at buhay na walang hanggan, ibig sabihin, mga minamahal, kinakailangan nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binago ka ng Diyos. Ginawa kang bagong nilalang, mga minamahal. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, ang Pilipos 1:19. Kapag ang Espiritu na ng Diyos, mga minamahal, nasa iyo, iyan po yung ating identification. Di ba, mga minamahal? Kapag wala kang Espiritu ni Kristo, sa kalaban ka. Pero pag may Espiritu ka ni Kristo, mga minamahal, pag tiningnan ka ng Diyos, nasa iyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, iyon po ay nagpapahiwatig na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay para sa Diyos, pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon, inireserba ka ng Diyos, hindi para magmana ng pagkapahamak, kundi ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung kahalagahan. Bagamat po, mga minamahal, praise God, pagod ka na, mga minamahal, praise God, sa pagdalo mo, pabalik-balik ka dito, mga minamahal, pero hindi ka nangihinayang sa ginagastos mo, mga minamahal, sapagkat nalalaman mo na yung ginagawa mo ay may mabuting kahihinatnan. Basahin po natin, mga minamahal. Ang mga sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 19, ganito po ang pagkasabi. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng
inyong pananaig at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. So mga minamahal, yung ating mga ginagawa mga kapatid, bagamat nahihirapan ka na, nahihirapan ka ng dumalo ng 3 times a week, wala ka na halos maipamasahe, inuusig ka ng loved ones mo, ayan kasi, dalo ka ng dalo, wala ka ng panahong magtrabaho, may Miyerkules ka na, may overnight ka pa, may Sunday service ka pa. Isamantalang doon mga minamahal, kahit 1 taon, 2 taon, hindi ka magsimba tuwing birthday mo lang, okay na. Pero sa ngayon mga kapatid, sinisikap mo na masunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat nahihirapan ka, pero alam mo na ang kahihinat na nito mga minamahal sa kaliligtas ng iyong kaluluwa sa pamamagitan ng kapuspusan ng Espiritu ni Kristo na nasa iyo. Bakit po mahalaga mga minamahal ang pagdalo? Sapagkat kung paano ka kumakain ng 3, 4, 5, 6, 7, 10 times para yung katawan po natin mga minamahal manatiling malakas at malusog. Ganon din po mga minamahal sa ating pagdalo, sa ating pagpupuri, sa ating pananalangin mga minamahal, ito po ang pagkain ng ating kaluluwa. Di ba mga kapatid? Everybody say amen. Kapag lagi kang dumadalo mga minamahal, bagamat gipit na gipit ka financially, bagamat yung pagsubok na sumusunod sa iyo mga minamahal, halos magkadurugtong, walang patid mga minamahal, pero nagsusumikap ka sapagkat nalalaman mo na hindi walang kabuluhan ang ginagawa mo sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, kapag ang isang tao o Kristiyano mga minamahal, nasa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang banal na Espiritu ni Kristo, binago na siya ng Diyos mga minamahal, ano ang mangyayari sa kanya? Nagbago ang kanyang buhay. Apektado po yung ating pangarap, yung ating mga pananaw sa buhay, yung ating mga ginagawa dati-rati mga minamahal, sabak lang ng sabak, basta't masaya ka, sige lang. Pero sa ngayon mga minamahal, gusto mong sumaya, pero hindi mo magawa. Bakit po mahal na kapatid? Sapagkat nakikita mo na yung kasayahang nais ng katawan mo, ayaw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagsasakripisyo ka ngayon. May sakripisyo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, kung paano ka kumakain para mabuhay ka, ganun din po mga minamahal. Lagi kang dumadalo, sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nais mong panatilihin ang banal na Espiritu ng Diyos na sumasayo. Bakit po mga kapatid? Sapagkat yan ang nais ng Diyos na ikaw ay maging tunay na matatag na Kristiyano, subok sa lahat ng uri ng pagsubok mga minamahal, hindi basta-basta natitinag, kundi matatag na nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang Kristiyano mga kapatid. Hindi basta-basta natitinag, hindi basta-basta natitison. Paano kang lalakas ng ganyan? Sa pamamagitan ng pagdalo. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gusto mong lumakas, espiritual. Hindi ka dumadalo. That is impossible, mahal na kapatid. Bakit po mga minamahal? Sabi ng Biblia mga kapatid, huwag mong kaligtaan ang pagtitipon ng pinapaging banal. Amen. Sapagkat iyan ang kailangan ng ating kaluluwa, ng ating espiritu para lumakas po tayo, matutuhan po natin ang mga kalooban ng Diyos. O di ba mga kapatid, inaral na po natin ito mga minamahal. Yung 4 na asawa, di ba mga minamahal? Kung napakinggan nyo po, doon sa mga present, palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, praise God. Kapag nasa iyo, ang banal na espiritu mga minamahal, yung espiritu mo, evident po yan mga minamahal, nagliliwanag po yan. Yung aura ng mukha mo, yung pagiging Kristiyano mo, kahit wala ka ng pera, nakangiti ka pa rin. Pag tiningnan mo ang mukha ng tunay na Kristiyano mga minamahal, makikita mo yung glory ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Pero tingnan mo po yung Kristiyanong bihirang dumalo. Yung Kristiyanong Christian, hindi talaga Kristiyano, kundi Christian. Mga kapatid, yung laging para sa tiyan ang hinahanap, tingnan mo, kaunting problema lang, nakasimangot na. Di ba mga minamahal? Pag may karamdaman, sinong hinahanap? Yung doktor, yung manggagamot, yung gamot, yun ang hinahanap. Bakit hinahanap? Kasi hindi dumadalo, nagkulang ng pagtitiwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, kapag ang isang Kristiyano ay tunay na sumusunod, lumalakad, mainit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano ang palatandaan? Galatia 5:22. Bunga ng Espiritu Santo. Siyam po yan, mga minamahal. Kapag nasa iyo ang siyam na yan, 101% tagalangit po tayo. Basahin natin mga kapatid. Sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Sinasabi, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine mga kapatid, ang siyam na yan, nasa iyo. Mamumroblema pa po ba tayo? Mayroon kang kaamuan, mayroon kang pagpipigil, mayroon kang peace of mind, peace of heart, mayroon kang pagtitiwala, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa ang hahanapin po natin? Kaya napakahalaga mga minamahal na ang isang Kristiyano mga kapatid ay nagtataglay ng siyam na bunga ng banal na Espiritu. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahirap naman yan, brother. Para bagang wala na akong kapintasan. Iyon talaga mga minamahal, iyon po ang sabi ng Biblia, a perfect church without wrinkles, without spot shall be brought to heaven. Yan ang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mahirap makapasok sa kaharian ng langit sapagkat dahil po sa mga bagay na iyan. Kung hindi po natin tataglayin, mga minamahal, ang siyam na yan, kung hindi po natin pagsusumikapan, mga minamahal, praise God, na atin pong magawa ang siyam na yan, mga minamahal, kulang pa yung ating ginagawang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bukod sa siyam na yan, mga minamahal, mayroon pa. Kinakailangan witness ka, nagpapatotoo ka, matapang kang nagbabahagi ng salita ng Diyos. Magagawa po ba natin yan, mga kapatid? Magagawa mo yan kung nasa iyo ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung wala sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi po natin kayang gawin, mga kapatid. Bakit po? Mahihiya po tayo. Number 1 po yan, mga kapatid. Pangalawa, wala kang sapat na kaalaman at karunungan para maluwalhati mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pangatlo, magdadoubt ka na sa patotoo mo. Alam mo po ba yung patotoo po natin? Napakahalaga po niyan. Kaya't ang bawat isa po sa atin, nakatitiyak po ako na tayo po ay mayroong patotoo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Bakit po kayo may patotoo? Bakit ako may patotoo? Katunayan po yan na ang natanggap po natin tunay na ebanghelyo. Hindi sa pamamagitan ng magagandang pananalita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Di ba mga minamahal? Hindi natin hinahanap, kami dito mga kapatid, bihira lang sa preacher po ng Jesus Miracle Crusade, yung nakatapos po ng pag-aaral. Pero wala tayong magagawa. Pinili tayo ng Diyos. Ibinigay pong burden ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kanya-kanya, kaloob na nagbubuhat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya nga po mga minamahal, napakahalaga na ang isang Kristiyano, kinakailangan mga minamahal, kapag inuuna niya
Sinisik niya palagi ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at makita ng Diyos kung paano ka nagsusumikap na mapaluguran, kung paano ka nagsusumikap na magawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, bibigyan ka ng Diyos ng another talento. Hindi ka mananatili dyan, mga minamahal. Praise God. Kaya nga sabi ko mga kapatid, huwag po kayong makontento. Especially po doon sa mga hindi ginagamit dito sa banal na pulpito. Huwag kayong makontento na taga-upaksa na. Tagapagbigay lang ng tithes and love offering. Although, kaipuan po yan, kaloob din po yan ng malapayon sa inyo. Pero mga minamahal, habang tayo po ay pumapalaot sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, magpakita po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon ng mainit na pagsunod at paglilingkod at eagerness na mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos ng buong puso at buong kaluluwa. Ibig sabihin yan mga minamahal, bibigyan ka ng Diyos ng another talent. Yung mga choir members po natin, mga minamahal, pinagpala na sila ng Diyos sapagkat bukod sa mga awit, nagamit pa sila sa pulpito. Tayo po mga kapatid, kinakailangan ang bawat sa po sa atin mga minamahal, mayroon po tayong paggagamitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lang taga-upak lang mga minamahal. Praise God, hindi lang tagapagbigay. May edad po tayo mga kapatid. Yung ating edad, pwede kang mag-youth choir, pwede kang mag-choir, pwede kang mag-adult choir, pwede ka mag-finest choir. Depende sa edad, pero mga minamahal, sabi ko nga, hindi tao ang pumipili, kundi ipakita mo sa Diyos na karapat dapat ka para sa isang tungkulin. Everybody say praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, iba ang Kristiyano na ginagamit sa banal na ubasan ng Diyos. Bakit po mga minamahal? Noon mga kapatid, ang inyong kapanglingkod, mga minamahal, naging kahabagan ng Diyos, naging choir po ako for 25 years. 25 years consecutive po yan mga kapatid. For 25 years. Kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Iba pag may ginagamit ka ng Diyos. Bakit? Doon ba sa 25 years na yun mga minamahal, akala nyo hindi ako nanghina at hindi ako nang lupaypay? Grabing pagsubok, mga minamahal, ang ating pinagdaraanan mga kapatid. Para manatili lang sa isang obligasyong ibinigay at ipinagkatiwala siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw mo nang dumalo. Minsan natitisod ka rin. Pero dahil sa tungkulin mo, ayaw mo nang dumalo, napipilitan kang dumalo sapagkat may tungkulin ka. Di ba mga minamahal? Pero pag ikaw ay isang special Christian lang, hindi ordinary mga kapatid sapagkat walang ordinary, lahat special sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin ng special mga minamahal, kumbaga, although pantay-pantay po tayo mga kapatid sa harapan ng Diyos, pero sa mga tungkulin, kanya-kanya po tayo mga minamahal. Ngayon, kung yung hindi ka pa nagpapagamit sa Diyos mga kapatid, praise God, magsumikap ka. Kung ang edad mo medyo matured ka na, pwede ka mag-adult choir. Yung misis ko mga minamahal, dati-rati, sapat na raw sa kanya yung tagapamalansya. Kasi mga kapatid, ako, choir member. Yung mga anak ko lahat, choir member, mga minamahal. Praise God. Hanggang pinagpala tayo ng Diyos na kinabagan, magamit sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung aking asawa, ang sabi niya, ako ngaya, okay na sa akin yung tagaplansas ninyo. Kasi yung mga damit nyo naman, ginagamit nyo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Pero dumating po mga minamahal yung pagkakataon na hindi po naging sapat sa kanya yung kanyang gampanin. Dumating ang pagkakataon mga minamahal na siya ay ginamit din ng ating napakabait na Diyos mga minamahal bilang adult choir. So tayo pong lahat mga minamahal, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Ano man po yung ating edad, ano man po yung ating kalagayan sa buhay, ano man po, gaano man po tayo mga minamahal kabisi, mga kapatid, mayroon po tayong pagkakataon para bigyan po natin ng importansya ang pagkatawag po sa atin ng ating napakabait na Diyos. Mayroon kang pagkakataon, huwag mong sabihin busy ka. Sapagkat kung ang Diyos ang maging busy, ano ang mangyayari sa atin mga kapatid? Kung nanalangin ka sa Diyos, ay hindi una anak, busy ako eh. Hindi mo na ako makikinig sa'yo, busy kasi ako eh.
Minsan ganun tayo mga minamahal. Mahal na Panginoon, bukas na kita paglilingkuran. Tapusin ko lang po itong pinag-aaralan ko. Tapusin ko lang po itong negosyo ko. Kaya minsan mga minamahal, nababalang yung pagpapala ng Diyos, mga minamahal. Na para bagang may barriers, mga kapatid. Bakit po, mga minamahal? Ang pagpapala kasi ng Diyos, mga minamahal, given na po yan sa tunay na Kristiyano. Gift na lang po yan ng Diyos. Pero minsan, bago pa hintulutan ng Diyos, kinakailangan mo munang magpakita ng tunay na pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos na iba ang priority mo. Sige, mahal na Panginoon, gamitin mo na muna ako bilang choir member, pero may kondisyon. Hindi ganoon, ayaw ng Diyos nun, mga kapatid. Ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, pag nagpagamit ka sa Kanya, ibigay mo sa Kanya yung 100% na pagpapagamit. At yung iba mong pangangailangan, iaasa mo sa Diyos. Halimbawa, nagka-conflict yung schedule mo, sa schooling mo. Ayun ang dadaanin mo po sa panalangin at pananampalataya. Sapagkat pag ang Diyos na paluguran mo, mga minamahal, pag nalugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng balakid, hadlang, mga minamahal, lahat po yan, in an instant, mga kapatid, kayang alisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, mga minamahal, kinakailangan, unahin po natin ang mapuspos po tayo, mga minamahal, palagi ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hindi po tayo mapupuspos ng banal na Espiritu kung yung ating mga puso may tinatago-tago po tayong kapaitan or eagerness. Hindi ka mapupuspos ng Espiritu kung mayroon kong hinanakit doon sa kabrad and kasister natin or sa praise God, mga neighbor po natin, mga minamahal. Kinakailangan, kung nais mong puspos ng banal na Espiritu, mga kapatid, kinakailangan handa ka palagi magpatawad. Handa ka palagi umunawa. Handa ka palagi magpakumbaba. Kahit medyo ikaw na yung nasisira, andyan ka pa rin nagpapakumbaba. Bakit mo ginagawa? Yun kasi ang bunga ng Espiritu. Pagpapakumbaba. Na kung saan ang pangako ng Diyos, sige, sikapin mo magpakumbaba. Ano ang pangako ng Diyos? Itataas kita. O di ba, mga minamahal? Kapag nagpakumbaba ka, ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen. Iyan po, mga minamahal, ang isa sa mga napakagandang pangyayari sa ating buhay. Na kapag kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, whatever problems we undertake, mga kapatid, anumang problema ang ating pagdaraanan, mga minamahal, kapag kasama mo, nasa iyo ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, relax ka po sana. Di ba, mga minamahal? Magre-relax ka sana. Ano ba yung kahalagahan ng Espiritu Santo na nasa atin? Kung ikaw ay eskwela, estudyante ka, mga kapatid, kapag mahigpit yung university na pinapasukan mo, wala kang ID, hindi ka papapasukin. Sa ating mga Kristiyano, yung Holy Spirit, yun ang ating pinaka-ID. Yun ang ating pagkakakilanlan, mga minamahal. Praise God. Yung Diablo, mga minamahal, yung kanyang pinaka-ID, yung kanyang tatak. 666. Yun, mga kapatid, yung kanyang pinaka-ID. Pero ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung banal na Espiritu po na nasa atin, yun po yung ating pagkakakilanlan. Kaya't ang sabi ng Biblia, mga minamahal, huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu na nasa atin. Sapagkat pag napighati po ang banal na Espiritu, siya po ay instantly mag-grieve po yan, mga kapatid. Anong ibig sabihin, mga minamahal? Kapag ikaw ay Kristiyano na nasa iyo si Kristo, gumagawa ka ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, hindi ka sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Nasa iyo ngayon, yung banal na espiritu. Pero mamaya, paglabas po natin dito, pupunta ka sa diskuhan. Sasama ba ang Espiritu Santo? Hindi po, mga minamahal. Sapagkat ang gawain ng laman at ang gawain ng Espiritu ay magkalaban. Hindi po sila nagtutugma, hindi po sila nagkakaisa. Pumili ka. Pumili ang isang tao. Saan ka ba talaga? Sino ba talaga ang master mo? Ang ating pinakamamahal na Panginoon o ang dyablo? Kung ikaw ay gusto mo ng langit, magpaka-Kristiyano po tayo, mga kapatid. Sa isip, sa salita, sa gawa, laging uunahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pwede yung kuwan, mga kapatid. Hindi pwede yung ngayon, magiging Kristiyano po tayo, pero mamaya, may kaunti po tayo sideline. Konting tikim lang ng alak. Okay na yun. Okay naman po yun kasi pwede po yun sa ating katawan. Pangit naman yung katawan walang alcohol, yun ang sabi nila eh. Yun ang lagi sa akin sinasabi, ikaw uminom ka ng konting alak para lumaki naman yung katawan mo. Aanawin mo naman yung malaking katawan, mga kapatid. Kung high blood ka na, sa kalakihan ng katawan mo, mayroon ka ng, yung sobra ka na sa asukal, diabetes. O anuhin mo, mga kapatid, yung malaking katawan mo, doon ka na sa maliit na katawan, pero nasa iyo si Kristo, ay wala kang karamdaman. Di ba, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Tunay po, mga minamahal, kapag pinighati mo ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibig sabihin, mga minamahal, lalayas po siya. Aalis po siya sa atin. Magigrave po ang banal na espiritu. Sapagkat, pag sinalungat po natin ang banal na espiritu, ibig sabihin, hindi mo gustong sundin ang kalooban ng Diyos, ang gusto mong sundin ang kalooban mo. Di ba, mga kapatid? Ganun lang po yung kasimple. Pero kung gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos, mga minamahal, yung kalooban ng Diyos ang susundin mo, hindi ka iiwanan ng banal na espiritu. Pero pag nilabanan mo yan, mga minamahal, yung banal na espiritu, ito ang nais, magpakabanal ka. Dumalo ka ng 3 times a week, magbigay ka ng may katapatan na ikapotandog. Yun ang nais ng banal na espiritu, mga minamahal. Magpuri ka sa bahay. Lagi kang mananalangin. Yun ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Pero pag hindi mo po yung ginagawa, mga kapatid, manghihina po yan unti-unti. Until such time, mga minamahal, na nakakagawa ka na ng mga bagay-bagay na makasanlibutan, yun ang oras na aalis ang banal na Espiritu Santo sa iyo. Kapag umalis na po yan, mga minamahal, wala ka ng proteksyon. Lagi ka nang nag-aalala. Wala ka ng kagalingan sa karamdaman mo. Kahit ubusin mo pa yung maghapon sa kakalihans mo, pag wala sa iyo ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala kang kapangyarihan para pagalingin ang karamdaman mo. Wala kang kapangyarihan para labanan mo, labanan natin ang ating kahinaan. Yun po ang buong katotohanan. That is the reality kapag wala sa iyo ang banal na espiritu. Pero pag nasa iyo ang banal na espiritu, o may request sa ating mga beloved sisters, sa mga patotoo, di ba, mga minamahal? Rebukin mo lang in Jesus' name. May protection ka agad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang mangyayari sa iyo kung nasa iyo ang banal na espiritu. May kapangyarihan po tayo. After that, the Holy Ghost is come upon you, you have power. Power po para saan? Para labanan ang mga gawa ng dyablo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung mga advantage, mga minamahal. Praise God, ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Kaya tunay po, mga minamahal, ang pagsunod sa Diyos, yan po yung ating number 1 na layunin. Bakit po, mga kapatid? Kapag sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, doors will open. Meaning, blessing. Malakias 3:10. Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, nagbibigay ka. Halimbawa, nagbibigay po tayo. Yung binibigay po natin is tithes lang or love offering lang or kulang, mga minamahal. Ang sabi po, lagi nating napapakinggan, giving is receiving. Ang pagbibigay daw, susi ng pagpapala. Sa katotohanan, mga kapatid, ako hindi naniniwala.
Hindi ko po binabago, mga minamahal. Ang pagbibigay kasi sa Diyos, iba. May dalawang elemento. Ano po yun, mga minamahal? Unang Korinto 4:2, magbigay ka sa Diyos ng may katapatan. Yun ang una. Pangalawa, magbigay ka sa Diyos na nagtataglay ka ng kasayahan sa puso mo. Yung willingness mo talaga na ibigay para sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit pag nagbigay ka ba, halimbawa, nag-earn ka ng 1,000 pesos, magkano yung 20% mo, yung tithes and offering mo, dapat 200. Nagbigay ka ng 100 pesos. Di ba? Kulang. Anong tawag po natin doon? Pagbibigay din po yun. Yun ang pagbibigay na hindi nagiging susi ng pagpapala. Wala kang willingness na magbigay, nagmumurmur ka. So, pagbibigay din po yun. So, hindi lahat ng pagbibigay, susi ng pagpapala. Kundi ang matapat at masayang pagbibigay, yun ang tunay na susi ng pagpapala. Kaya nga po, mga minamahal, hindi namin alam, mga kapatid, may mga natitisod na para sa pagbibigay. Touch po natin ng konti, mga kapatid. Dahil sa pili, mga minamahal, nangyari ang ganon. Nalaman po namin na kaya pala nagbabautismo sa ibang kongregasyon, natisod na sa pagbibigay. Mga minamahal, ito po yun. Kami po nagpapaliwanag patungkol po sa pagbibigay. Yung pagbibigay, yung uri ng pagbibigay na aming ipinapaliwanag sa inyo, na aming ipinapaunawa po sa inyo, galing po yan sa ating beloved parent in the Lord, sa ating mahal na pastor. Na kung saan, iyan po naman ay kinuha ng ating mahal na pastor dito, sa Biblia. Ibig sabihin, mga minamahal, yung itinuro po sa atin, ayon po sa mga naunang gumanap ng matapat na pagbibigay, sila ay pinagpala ng Diyos. Ibig sabihin, ito nga ang tunay na susi ng pagpapala. O di ba, mga kapatid? Kaya kung magbibigay rin lamang po tayo, mga minamahal, bagamat aming ipinapaliwanag ang pagbibigay, ano po yung point? Bagamat ipinapaliwanag po namin ang pagbibigay, nasa inyo pa rin ang pasya kung susunod po kayo o hindi. Ipinapaliwanag lang po namin sa inyo para pagpalain kayo ng Diyos kung susunod po kayo. Pero kung ayaw yung sumunod, hindi po namin ipinagpipilitan. Kaya nga lamang, ang sabi ng Biblia, may pagpapala at may sumpa. Anong pipiliin po natin? Yung pagpapala, subukin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay, kanyang bubuksan ang mga dungawan sa langit, iuhulog po sa atin ang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. O di ba, mga minamahal? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. Kaya tunay po, mga minamahal, siyang Kristiyano na lumalakad ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po siya matitisurin. Hindi po siya naghahanap kung anong saan na po idinala yung tithes and offering niya. Kundi ang lagi niyang iniisip kung paano niya madagdagan pa na mapaluguran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun lang po yung kasimple, mga kapatid. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga ng Espiritu ng Diyos. Taglay-taglay mo, taglay-taglay ko, taglay-taglay po nating lahat. Sapagkat without the Spirit of God in us, mga minamahal, wala po tayong magagawa. Yun po ang buong-buong katotohanan. Kaya nga po, mga minamahal, napakahalaga na tayo po ay laging nagtataglay ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano po natin naalagaan po yan, mga minamahal? Dumalo, magpuri, siguraduhin po natin, mga minamahal, na ang ating ginagawa laging inline mismo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon para manatili po yung banal na Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, mahaba ang topic na ito, mga minamahal. Pero sa nakita ko, 9:00 na po, mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siguro po, mga kapatid, some other time, mga minamahal, praise God, mai-discuss o maisingit pa rin po natin, mga minamahal. So sa pagkakataong ito, mga minamahal, praise God, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay tumayo. Glory to God. At tayo po, mga minamahal, praise God, ay umawit po muna sa ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Come, Holy Spirit, call on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. Awitin natin ang Diyos, mga minamahal. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your love. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Pinili tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon ng lubusan. Binago tayo ng Diyos. Hindi man po tayo karapat-dapat, mga minamahal, ibinigay sa atin ang comforter, ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, na siyang sumasa atin. Bakit ka narito? Sapagkat nais ng Diyos na pakainin mo siya espiritual, kaya't dumadalo ka sa gawain ng Diyos. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat mga basahan tayo, mga minamahal, kinahabagan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, mga minamahal, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahabong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang taglay po natin ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin po niyan, mga minamahal, pag-aari ka, pag-aari tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo maaagaw ng dyablo sapagkat nasa atin ang banal na espiritu, ang comforter na ipinagkaloob po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. So sa pagkakataong ito, mga minamahal, praise the Lord, inihingi po namin sa inyo, mga minamahal, ang seryoso na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, may sakripisyo po yan, mga minamahal. Praise God. Katulad ng pagkain, mga minamahal, pag hindi ka kumain, manghihina ka. Pag hindi mo pinakain ang espiritu mo, hindi ka dumadalo sa gawain ng Diyos, manghihina ang espiritu ng ating pinakamamahal. Lalayas po, aalis po sa atin. Kaya tunay po, mga minamahal, alagaan po natin ang sabi ng Biblia, mga minamahal, do not grieve the Holy Spirit. Sapagkat iyan po ay tunay na nagbibigay po sa atin ng kagalakan, kalakasan sa ating paglilingkod, sa
ating pinakamamahal na Panginoon. So sa pagkakataong ito mga minamahal, tayo pong lahat ay magkaisang manalangin sa ating napakabait na Diyos. Hallelujah. Opo, dakila at mapagpala naming Ama Diyos, amang banal sa pangalan ni Jesus, so nandalangin pagluhod ng aming dearly beloved pastor. Narito po kami, mahal na Panginoon, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Hindi man kami, O Diyos, karapat dapat, pero tinawag mo kami, mahal na Panginoon, hindi man kami karapat dapat, ipinagkaloob mo sa amin ang banal na Espiritu na kilang Diyos. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong patnubay, gabay sa pag-ibig mo sa amin. Dakilang Diyos, minsan, hallelujah, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, magsalangsang sa aming mga kainaan. Mahal na Panginoon, huwag niyo pong alisin sa amin ang banal na Espiritu sapagkat siya na mo kagalakan, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, wala kaming magagawa kung wala po sa amin ang banal na Espiritu. Mahal na Panginoon, hallelujah. Lord God, minsan, mahal na Panginoon, hallelujah, ano po ang mga kailangan ng iyong mga anak sa lugar nito, dakilang Diyos, financial, material, kalakasan, physical, lalo tigit, spiritual, mahal na Panginoon, kagalingan ng mga karamdaman, ipagkaloob po, mahal na Panginoon, sa bawat sa puso kanila, payapang pag-iisip, mahal na Panginoon, lutasin mo ang mga problema, dakilang Diyos, hallelujah, gamitin mo po sila para lalong malawalhati ang iyong dakila at manala pangalan, mahal na Panginoon, ganun po, Diyos, sa mga ginagamit mo sa lugar nito, patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon, sa aming beloved host, mahal na Panginoon, sa kanyang bungsang bayan, dakilang Diyos, mga beloved choir members, mga beloved adults choir, lahat po mga mahal na Panginoon, ginagamit mo, dakilang Diyos, lalo mong bigyan ng kalakasan, pisikal na katawan, upang patuloy ka po namin malawalhati sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Special prayer po sa aming sa aming mga anak po na aming malapastor, mahal na Panginoon, patuloy mong pangawakan sa mga beloved workers. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming samot panalangin. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Puri po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Muli, praise God. Tayo po mga minamahal ay magpatong po ng ating kamay. Kanang kamay po sa parte ng ating ulo, mga minamahal. Kalawang kamay sa parte po ng ating karamdaman. Kung problema po yan, mga minamahal, dalawang kamay po ang ating itaas. At isipin po natin, mga minamahal, ang ating magulang sa Panginoon pa rin ang naglihans po sa atin, mga kapatid. Glory to God. So sa pagkakataon ito, mga minamahal, hallelujah. Praise God. Sawayin po natin, mga minamahal, hallelujah. Praise God, ang ating mga karamdaman. Hallelujah. Glory to God. O po dakilan at mapagpala naming Ama, Diyos, sa mga banal, sa pangalan ni Jesus, o dalagan malpastor, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, di mo sa cancer, TB, leukemia, diabetes, sakit sa puso, sakit sa buto, sakit sa laman, sakit sa kamay. In the name of Jesus, cast out, be healed in Jesus' name. Lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang pa. Cast out, be healed, be healed, be healed. In Jesus' name. Lahat ng uri ng problema, mga lutas sa pangalan ni Jesus, panghihinan, panglulubaybay, magsilayas ko sa mga Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus, at sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Puri po mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sa pagkakataon ng mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay, mga minamahal. Glory to God. At sabay-sabay po tayo lumukuso 3 times. Shout. Hallelujah. Praise the Lord. On the top of our voices, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating napakabait na Diyos, mga kapatid. At dito na po, mga minamahal, pansamantalang nagtatapos po, praise the Lord, ang ating pong pag-aaral ng banal na ebanghelyo ng ating kaligtasan. Mga kapatid, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang patnubay at gabay. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mga kapatid. Paumanhin po, medyo nag-overtime po tayo, mga minamahal. God bless you po, mga kapatid. So, ang buong pagkakataon po, akin na pong ibinibigay po sa ating beloved co-preacher, beloved brother Jenny Bergoño. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Praise the Lord. God bless po, minamahal. At sa ating pong mga announcement, Adult Square, minamahal, meron pong practice after ng service in Beloved Adult Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lugar na ito. Praise the Lord. Sa Friday, minamahal, mag-overnight po tayo. Amen. Praise the Lord. Nagsisimula po tayo 5 p.m. Amen. Aagahan natin, minamahal. Amen. Praise the Lord. Kung maaari, minamahal, matapos lang tayo ng 11. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kayanin. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kinakailangan pala, minamahal, maaga tayo sa Friday. Amen. Nagsisimula 5 p.m. Amen. Praise the Lord. To 11. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At Sunday, nagsisimula 9:30 to 3 p.m. Amen. Hanggang 4 naman yan. Praise the Lord. Yan po, minamahal. Tuloy-tuloy po tayo, minamahal, dumalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po, minamahal, ang ating paglalo. Amen. Sapagkat ito po ay sinabi ng propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord.
para makasiguro tayo ng langit, dumalo tayo ng 3 times a week. Pinagpala tayo dito mga kapatid, sapagkat sa kahabagan ng Diyos, iyan po minamahal ay ating pinagsusumikapan na masunod at tunay minamahal na malapit lamang ang ating pananambahan, yung ating bahay-sambahan nandito na. Kaya pinagpala talaga ang ating barangay. Amen. Palakpakan natin muli ang ating pinakamamahal na Pinoon at ang ganyan lamang po minamahal ang ating mga announcement. Praise the Lord. Atin na pong binibigay pagkataon sa mga manalangin para sa ating closing prayer. Ating beloved brother Church na Bea. Amen. Siya po minamahal ang manalangin sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalay sa gabi ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord tayo mga namin. Hallelujah. Ako na kailan mapagpala ng Diyos sa mga nasa langit sa pagkabihis, na kailan mahal ang pinakamamahal na ng sus. Minsan na mamahal pa namin. Maraming salamat sa natapos na bilalagawain sa araw na ito. Mahal na Pinoon. Hallelujah. Sa yung dakilang pagkilos. Napagatamis sa banal na presensya. Mahal na Pinoon. Amin. Naramdaman sa bawat yugto yung bilalagawain sa araw na ito. Hallelujah. At sa iyong pag-uwi, mahal na Pinoon ang pag-iwahiwalay. Hallelujah. Dalangin namin sa dakilang gabi pat may pag-iingat sa bawat isa. Mahal na Panginoon, para tingin mo ng malalhati sa mga uwian ng bawat isang mahal na Panginoon. Halitagli, kagalakan, kalakasan, buhat sa iyo. At sa mga susunod na gawain, mahal na Panginoon, muli, idako mo kami. Mahal na Panginoon, sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, kagalakan, kalakasan, pananabik, sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Hallelujah. At pag-iingat, gabay patnubay, mahal na Panginoon. Hallelujah. At patuloy panghawakan, patnubay ang gabayan ng bawat isa, mahal na Panginoon. Ito po aming samot dalangin, na mga Jesus, we pray, hallelujah. Praise the Lord.